وما علينا إلا البلاغ المبين. Mga magulang, mga kapatid, tandaan niyo po na inuutos ng ating relihiyong Islam na nagpalakas ng iman, yung faith, pananampalataya. Kasi kapag malakas yung iman mo, yun ang naghihimok sa iyo, nagpapasigla sa iyo na gumawa ng mabuting mga gawain sa Islam. Kaya nga, hinimok tayo ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ating palakasin ang ating mga iman. Ating itajdid, i-renew ang ating mga iman. Kasi ang iman natin humihina, lumalakas, humihina. Naglalaho o di kaya humihina na parang battery na humihina. Sanhin ng iba't ibang uri ng fitna o mga kasalanan o makamundo na ating nakikita, ating naririnig o ating nasasabi na siyang umiepekto sa ating mga paniniwala o pananampalataya. At yan ay nasasaksihan, nararamdaman natin mismo sa ating mga sarili. Kaya marapat sa isang Muslim, tayong lahat, hindi lang kayo, tayong lahat, ang higit kong pinapayuhan ang aking sarili na magpalakas, paigtingin pa natin, palakasin natin yung ating iman. Gawin natin yung mga dahilan, mga factor, nagiging sanhi na nagpapalakas ng ating iman. Alam niyo po ba, isa sa mga gawain ng mga salaf, mga nauna, mga relihiyoso, mga naunang tao, mga ulama, mga salih, mga pious men and women, mga relihiyos at relihiyosang mga tao, mga nauna. Kung ating pag-aaralan ng kanilang talambuhay, makikita natin kung gaano nila pinibigyang halaga yung iman, yung pananampalataya. Ginagawa nila yung mga dahilan na nagpapalakas ng iman. Subhanallah. Kaya sila ay malapit kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi sila nalinlang ng buhay dito sa mundo na kung saan ito ay mapanlinlang na buhay. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ang buhay lamang dito sa mundo, ika ni Allah, bilang paglalarawan sa mundong ito, sabi nila, kundi o maliban na lamang na ito ay buhay na mapanlinlang. Bilang paalala at babala sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala, na huwag magpalinlang sa buhay dito sa mundo. Isang salaf, isang scholar, matalinhaga, maalam sa Islam, kanyang sinabi, dalawang bagay ang nag-alis o nagpagaan sa aking sarili, nagpaalis ng higit na pagmamalabis, pagmamahal sa makamundo na ito. Itong buhay dito sa mundo. Dalawang bagay, sabi niya, na naalis niya, natanggal niya sa aking puso o sa aking sarili, yung higit na pagkahumaling, sobra na pagkahumaling dito sa mundo. Ano yung dahilan daw na iyon? Una, sabi niya, lagi kong iniisip, inaalaala ang pagdating ng kamatayan. Lagi kong, nasa isip ko lagi, yung kamatayan. Darating sa akin yung kamatayan. Huwag kang, o nafsi, o aking sarili, huwag kang malinlang, huwag kang gumawa ng kasalanan. Gumawa ka ng pagsamba dahil lahat ng may kaluluwa, darating ang kamatayan, makakalasap ng kamatayan.
May oras na darating sa iyong kamatayan. So yun ang una, gagaan sa'yo ang mundo na ito. Hindi mo bibigyang halaga ang mundo na ito. Dahil mapagtatanto mo, kung lagi mong iniisip ang kamatayan, ang buhay mo dito sa mundo, mayroon kang pakay. Hangarin yun ang sambahin si Allah subhanahu wa ta'ala. Kasama din yun, lagi kong iniisip, yung pagdating ko sa libingan. Subhanallah, yung pagdating ko sa libingan. Pangalawa, sabi niya, at itong tatalakay natin, pangalawa, sabi niya, na nagpagaan sa aking sarili kung paano ko pakikitunguhan itong mundo na ito, makamundo, sabi niya, pangalawa, yung lagi kong pag-iisip, inaalaala yung mangyayari sa kabilang buhay. Yung mangyayari, mga tagpo sa kabilang buhay na kung saan ako ay ihaharap kay Allah subhanahu wa ta'ala ng nag-iisa at kakausapin ka o ako ni Allah subhanahu wa ta'ala ng mag-iisa. Tatanungin ka sa bawat ginawa mo dito sa mundo. Darating yan, pagtatagpo, mga tagpo na yan. Nabanggitan sa hadith na kakausapin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang bawat isa sa atin. Walang attorney, walang kamag-anak, walang kaibigan, walang magulang, walang anak. Ikaw lang haharap kay Allah subhanahu wa ta'ala, tatanungin ka sa bawat segundo o minuto o oras na ginawa mo dito sa mundo, tatanungin ka ni Allah subhanahu wa ta'ala at may pananagutan ka. May pananagutan ka. At doon na yung subhanallah, malalasap ng mga ilan sa mga alipin ni Allah, mga tao o mga anumang nilalang, ang pagsisisi at pagdadalamhati. Sa Quran, inilarawan ni Allah subhanahu wa ta'ala yung mga tagpo na mangyayari sa kabilang buhay. Parang pinicture out ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Inilarawan sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga mangyayari sa kabilang buhay. Subhanallah. Parang nakikita natin, ganun din ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para mapagtanto natin, subhanallah, na ang tunay na buhay yung buhay sa kabilang buhay. Sa araw ng paghukom. Hindi yung buhay dito sa mundo na pansamantala lamang. Kaya sa Quran, inilarawan ni Allah subhanahu wa ta'ala yung mga ilan sa mga tao na darating sa kabilang buhay kapag napagtantunan nila yung mga nagawa nila dito sa mundo, ay iiyak sila ng higit na pag-iyak at babalutin sila ng higit na pagsisisi at pagdalamhati. Hinagpis. May mga tao na itong tatalakay natin, babanggitin natin yung mga ilan sa mga inilarawan ni Allah subhanahu wa ta'ala na mga taong subhanallah sa araw ng paghukom, mimitihin nila yung mga hahangarin nila, mga pagsisisi nila. At itimbang natin yung ating mga sarili. Kung tayo ang andoon sa kalagayan na ito. Bakit sila napunta sa ganitong kalagayan? Dahil ang punto, sinayang nila yung buhay nila dito sa mundo. Kaya sa kabilang buhay, subhanallah, tinawag na Yawm al-Hasra, araw ng pagdadalamhati, pagsisisi. Wa anzirhum Yawm al-Hasra idh qudiya al-amr, sabi ni Allah. Ya Muhammad, magpaalaala ka sa kanila hinggil sa araw ng pagdadalamhati, pagsisisi. Ito yung kabilang buhay. Idh qudiya al-amr, nang hatulan ang mangyayari, ang kalagayan. Ibig sabihin, kapag nahatulan na yung mga taong mananahanan sa paraiso at mga taong mananahanan sa impyerno, ay ito na yung araw na
yung mga taong maniniraan sa impyerno, nahatulan na sila itatapong panggatong sa naglalagablab na apoy, dito na sila magsisisi ng higit na pagsisisi. Iiyak sila ng higit na pag-iyak. Magsisisi sila. Subhanallah. Yan ang tunay na pagkalugi. Yung mga taong sinayang nila yung kanilang mga buhay, hindi nila nagamit sa kung anong ikakalugod ni Allah subhanahu wa ta'ala. Unang paglalarawan ng mga pagsisisi ng mga tao, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا. Sasabihin ng isang nagtakwil, Ya laytani kuntu turaba. Kung naging alikabok, alabok o alikabok na lang sana ako. Isa daw yan sa ahangarin, mimitihin ng ilang mga tao sa kabilang buhay. Nahihilingin nila, hahangarin nila na naway naging alikabok na lang sila. Hindi na naging tao, hindi na naging jinn na may pananagutan. Yun ang punto. Pero hindi yan eh. Nilikha yung mga tao o mga jinn na may katungkulan, may obligasyon kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ibinigay sa ating lahat ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating pangangailangan. Kailangan mong magpasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng pagsamba at paggawa ng mga mabubuting gawa. وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا. Sasabihin ng nagtakwil, kasawiyan sa akin, naway naging alikabok na lamang ako. Ito yung sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na, Inna anzarnakum azabang qariba. Tunay na kami ay nagbigay babala sa inyo. Hindi nagkulang sa atin si Allah subhanahu wa ta'ala. Nagbigay sa atin ng babala hinggil sa nalalapit na kaparusahan na ito. Na ibig sabihin sa araw ng paghukom, yawma yanzuru al-mar'u ma qaddamat yadah. Kapag yung ilang tao doon sa araw ng paghukom, makita niya kung ano yung ipinauna niyang gawain sa mundo. Nakita niya na subhanallah, puro paglabag, puro kasalanan, puro pagtakwil. Ay sasabihin ng isang tao, wa yaqulul kafiru, ya laytani kuntu turaba. Sana'y naging alabok, naging alikabok na lamang ako. Kailan daw ito sasabihin ng mga tao, ng ilang tao? Sa halimbawa na ito ni Allah subhanahu wa ta'ala, sabi ng Rasulullah, pinaliwanag ng Rasulullah ang ayan na ito. Sabi ng Rasulullah, Idha kana yawmul qiyamah, muddatil ard, muddal adim, ila akhir al-hadith. Sa kabilang buhay, sabi ng Rasulullah, kapag tinipon ang lahat ng nilalan, mga jinn, mga tao, mga hayop, iipunin tayo na lahat ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mihsyar, sa lugar na doon lilitisin ng ating mga gawa. Ang unang gagawin, hahatulan, ay tatapusin na yung mga bagay na nangyaring gusot, problema sa pagitan ng mga hayop. Kasi ang mga hayop, walang kapanagutan sila. Nabanggit sa hadith na ito na pagkaraan na kunin yung isang hayop, yung karapatan niya sa isang hayop, maaring may ginawang masama o ganyan, kapag nakaganti na sila, nakaganti ng isang hayop, sasabihin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga hayop, kuni turaba. Kayo ay maging lupa o alikabok at doon na matatapos yung kanilang buhay. Yung mga hayop dito sa mundo, pagkaraan silang buhayin sa kabilang buhay, lahat ng hayop, maaring may isang hayop na sinindong niya yung isang hayop, gaganti siya doon sa isang hayop. O di kaya itong ginagawang sabong nang hindi makatarungan, gaganti yung isa. Pagkatapos ng kisas na ito, sasabihin niya Allah, kuni turaba, maging alikabok kayo. Doon na makikita ng mga makasalanan, ng mga kafir,
Dahil masasaksiyan nila yung mga kagimbal-gimbal, nakakatakot na mga magaganap mangyayari, mga kaparusahan. Doon nila mapagtatanto yung pagbabayaran nilang mga kasalanan at sasabihin ng isang kafir, ya laytani kuntu turaba. Ya Allah, sana'y naway naging alikabok na lamang ako, na parang hayop na pagkaraang maging alikabok ay wala ng buhay, wala ng pananagutan. Yun ang ibig sabihin. Kaya higit na magsisisi itong mga tao na ito, na hihingiin nila kay Allah subhanahu wa ta'ala na naway naging alikabok na lamang sila, naway naging parang mga hayop na lamang sila. Subhanallah. Ganyan sa araw ng paghukom. Kaya sabi ng mga ulama, subhanallah, yung mga taong binigyan ng pag-iisip, matinong pag-iisip, binigyan ng paningin, binigyan ng panglasa, pandinig, pang-amoy, pero hindi nila ginamit itong mga biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kaluguran ni Allah, ay mas masahol pa sila kaysa sa hayop. Ganito ang sinabi ni Allah. Yung tao na subhanallah, alam niya na ito ay totoo, pero hindi niya sinunod. Alam niya na yung pagsasala yun ang makakabuti sa kanya, hindi nagsala. Alam niya na itong haram ay haram, pero ginagawa pa rin yung haram. Naunawaan niya yung totoo, naunawaan niya yung gabay, naunawaan niya yung halal, naunawaan niya yung pinagutos ni Allah, pero hindi niya sinasabuhay. Naunawaan niya yung haram, pero hindi niya iniiwasan. Sabi sa kanila ni Allah, mas masahol pa sila sa hayop. Anong sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala? وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا. Tunay na nilikha namin ang karamihan sa mga jin at mga tao na sila ay itatapon sa impyernong apoy, panggatong. Karamihan, sabi ni Allah, sa mga jin at mga tao ay panggatong sa impyerno. Subhanallah. Iyadam billah. Anong dahilan? Anong dahilan, mga kapatid? Itong dahilan sinabi ni Allah. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Binigyan sila, meron silang mga puso, pero hindi nila ginamit sa pag-unawa sa katotohanan. May puso sila, may pag-iisip sila, pero hindi nila ginamit sa pananampalataya kay Allah, sa pagsunod kay Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Binigyan sila ng paningin, pero hindi nakakakita. Hindi tunay na nakakakita ika ni Allah. Tingnan mo, matilinhaga. May mga mata sila, may paningin sila, pero hindi nila nakikita yung katotohanan, yung kabutihan. Ang nakikita lamang nila ay puro kasamaan, puro pagsuway, puro paglabag, pagtakwil kay Allah subhanahu wa ta'ala. Walahum adhanun la yasma'una biha. At meron silang pandinig, binigyan sila ng tenga, pandinig, pero hindi nila ginamit sa katotohanan. Puro haram ang kanilang pinapakinggan. Subhanallah. Pagkaraan anong sinabi ng Allah? Ulaika kal an'am bal hum adall. Sila ay parang mga hayop, bagkus mas masahol pa sila kaysa sa mga hayop, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung paglalaraw. Kasi subhanallah, sabi ng mga ulama bilang tafsir dito, bakit ang dito sa aya na ito, sabi ni Allah, mas mabuti pa o mas masahol pa ang mga tao kaysa sa hayop? Dahil ang hayop, sabi ng mga ulama, yung maamo na may master o tagapag-alaga, minsan sumusunod siya sa kung anong ipinag-utos ng kanyang boss o tagapag-alaga. Pero yung tao na hindi niya sinunod ang kanyang yung Panginoon, hindi niya sinunod si Allah subhanahu wa ta'ala, bagkus nilalabag niya yung mga kautusan ni Allah, ay mas masahol pa siya sa hayop. Mas mabuti pa yung kasi sumusunod sa kanyang tagapag-alaga kaysa sa tao na lahat ibinigay sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang kanyang pangangailangan subhanallah, pero puro paglabag, walang pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu ya laytani qaddamtu li hayati. Ito yung pangalawa, pagsisisi. Tingnan niyo, ilan din sa mga tao
o nilalang sa kabilang buhay, jin man o tao mari, na inilarawan ni Allah na isa sa kanila o ilan sa kanila, sasabihin, sana nakapaglaan ako noon ng kabutihan para sa aking buhay na ito. Isa din sa pagsisisiyan na inilarawan ni Allah subhanahu wa ta'ala, sasabihin ng mga tao, yaqulu ya laytani qaddamtu li hayati. Kasawian sa akin, bakit hindi ako gumawa ng mga mabubuting gawa nung ako ay nabubuhay sa mundo para sa tunay na buhay dito sa kabilang buhay, sa araw ng paghukom na ito. Pagsisisi, dahil ang mga tao na iyon, makikita nila yung kabilang buhay na mga anghel, may daladalang mga kaparusahan. Subhanallah, nakakakilabot, nakakatakot na mga mangyayari, mga tagpo sa kabilang buhay. Doon na lahat ng mga taong sinayang nila yung kanilang mga buhay ay magsisisi sila ng higit na pagsisisi. Itong kasabihan na ito, kailan daw ito sasabihin, mga kapatid? Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَجَاءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمْ. Sa araw na iyon, sa araw ng paghukom, dadalihin malapit sa araw na iyon ang impyerno. Dadalihin ng mga anghel. Makikita natin lahat. Ilmul ghaib, lingid na kaalaman. Hindi natin alam yung tunay na kaparaanan, pero sinabi ni Allah na ilalapit sa atin ang apoy, impyerno, naglalagablab na impyernong apoy. Yawma idhi yatadhakkarul insanu wa anna lahu dhikra. Sa araw na iyon, makakaalaala ang tao kung ano yung ginawa niya sa mundo. Kasi nakita na niya yung kaparusahan, yung impyerno, bawat isa alam na niya sa kanyang sarili kung ano yung ginawa niya sa mundo. Mabuti ba o masama? Pero yung mga taong sinayang nila yung buhay nila, puro pagsuway, puro paglaba, puro makamundo, puro kasalanan, babalutin sila ng pagsisisi, pagdadalamhati. Subhanallah. Alam nila ang kanilang sarili. Talakayin natin bahagya itong impyerno, para isa sa layunin ay para matakot ang sarili kung alam niya kung ano yung tunay na kalagayan ng impyerno. Alam niyo ang sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hinggil sa aya na ito, bilang tafsir, sabi ng Rasulullah, yu'ta bi jahannam yawma idhin laha 70,000 zimam ma'a kulli zimamin 70,000 malikin yajurrunaha. Subhanallah. Ito daw na binanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala na darating, ilalapit sa atin ang impyerno. Ang humihilad nito ay mga anghel. Mga anghel na nakatali sa impyerno na ito, ang kadena, napakalaking kadena, mga malalaking kadena. At ang bilang ng kadena na nakatali sa impyerno na ito ay 70,000 na kadena. 70,000 na kadena na inihila ng mga anghel. At sa bawat kadena ay 70,000 na mga anghel. 70,000 na kadena, sa bawat kadena nito ay 70,000 anghel. Gaano kalaki na kadena, mga kadena ang nakatali sa impyerno na ito, at gaano kalaki ang impyerno na ito. Subhanallah, 70,000 na kadena. Sa bawat kadena, 70,000 na anghel. Alam niyo kung gaano kalaki ang mga anghel? Alam niyo po ba kung gaano kalaki, kadakila ang mga anghel? Isang halimbawa lamang, naghalimbawa ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kasi ilmul ghaib, hindi natin nakita ang mga anghel. Kung ano lamang sinabi sa atin ni Allah o sinabi sa atin ng Rasulullah.
Sabi ng Rasulullah, hindi sa ilang mga anghel bilang paglalarawan sa kanila, yung mga anghel na nagdadalan, nagbubuhat ng arsh ni Allah, trono ni Allah, subhanahu wa ta'ala. Sabi ng Rasulullah, uhadithukum an malaki, udinali, ila akhir hadith. Pinahintulot sa akin, na ikwento ko, sabihin ko sa inyo, yung isa sa katangian ng mga anghel, yung nagdadala sa arsh ni Allah. Yung isa sa kanila, sa pagitan lamang nito, itong tenga, at itong balikat, masira sa buon, 70,000 kung lalakbayin. Masira. 70,000 o 7,000 years. Lalakbayin. Ito lamang. Itong dito sa tenga hanggang sa balikat. Ang isang anghel daw, kung lalakbayin nito ay 7 o 70,000 years. So gaano kadakila yung mga anghel na mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. So gaano kalaki yung kadena yun? At gaano kalaki yung impyerno? Isipin nyo, subhanallah. Kaya nagbabala sa atin si Allah subhanahu wa ta'ala hinggil sa impyerno. Katakutan nyo ang impyerno, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladhina amanu, ku anfusakum wa ahlikum nara. O kayong mga mananampalataya, bilang pagmamahal sa atin ni Allah, iligtas nyo ang inyong mga sarili at ang inyong mga mahal sa buhay mula sa naglalagablab na impyernong apoy na ang panggatong nito ay mga tao at mga bato. Na mayroong mga nakatalaga dyan na mga anghel, mababagsik na mga anghel na hindi nila sinusuway si Allah subhanahu wa ta'ala. Ilarawan natin ang ilang paglalarawan sa impyerno. Bilang ito ay kaparaanan ni Allah subhanahu wa ta'ala upang ang isang tao ay matakot. Kasi kung hindi tayo natatakot, hindi natin gagawin yung mga ipinag-utos ni Allah at hindi natin iiwasan yung mga ipinagbawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala hinggil sa impyerno, kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadhukul adab. Subhanallah. Yung mga tao daw na nagtakwil sa mga ayat ni Allah subhanahu wa ta'ala, susunugin sila sa impyernong apoy. Sabi niya Allah, kullama nadijat juluduhum, kapag nadarang o nasunog yung kanilang mga balat, papalitan sa kanila ng bagong balat, fresh panibagong balat, at saka susunugin ulit sa naglalagablab na apoy. At ganito ang ginagawa sa kanila. Subhanallah. Kapag nasunog yung pinaparusahan sa impyernong apoy, kapag nasunog yung balat, ay papalitan na naman sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala ng fresh, panibagong balat at saka susunugin. At ganito na ang kanilang kalagayan, subhanallah, sa impyerno. Liyadukul adab, ng kanilang malasap ang mahabding kaparusahan sa impyerno, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tingnan nyo itong nangyari, itong nangyari sa Los Angeles, California, yung sunog. Sobrang kinagulat ng karamihan. Isang araw lang yun, isang gabi. Subhanallah. Ano kaya kung yung mga taong mismo sinusunog sa impyerno ng araw-araw at marahil ng ilan doon ay habang buhay? Habang buhay, subhanallah. Hindi natin alam. Subhanallah. Kaya yung init ng impyerno, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, narukum hadhihi ila akhirah, itong apoy na ginagamit niyo dito sa mundo, 1% lamang ito sa apoy sa kabilang buhay. Itong apoy na ginagamit natin dito sa mundo, sabi ng Rasulullah, 1% lamang ito sa apoy sa impyerno sa kabilang buhay. Subhanallah. Gaano kainit itong nararamdaman natin na init kapag tag-init.
O yung apoy, subhanallah, 1% lamang sa apoy, sa impyernong apoy. Gaano kainit, mga kapatid, subhanallah. Nabanggit sa ilang narration na ang apoy daw sa kabilang buhay, pinagliyab ni Allah subhanahu wa ta'ala ng 1,000 taon. Na ito ay naging pula o naging puti na apoy. Pinagliyab na naman ng 1,000 taon hanggang sa naging pula na apoy. Pinagliyab na naman ng 1,000 taon hanggang sa naging maitim na apoy, at ito na ang kalagayan niya. Nabanggit sa ilang narration, subhanallah, gaano kainit, katakutan natin ng impyerno apoy. Subhanallah. Kaya nabanggit ng isang sahabi, sabi niya, kung ang impyerno daw bubuksan dito sa mundo ng yung kasing laki ng butas ng baka sa kanluran, bubuksan lamang yung impyerno, ipapakita o bubuksan dito sa mundo, sa kanluran, sa may kanluran, ng kasing laki lang ng butas ng ilong ng baka, yung tao sa silangan ay siguradong magliliyab ang kanyang ulo hanggang sa mabiyak ang kanyang ulo sa tindi ng init. Ito yung paglalarawan ng ilang mga sahabi hinggil sa impyerno, subhanallah. Hinggil sa impyerno. Yung lalim naman nito, inilarawan sa atin ng Rasulullah. Isang araw, kasama ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang kanyang mga sahaba. Sila'y nag-uusap-usap. Ganito, pag-uusap. Biglang nakarinig yung mga sahaba na may bumagsak ng parang malaking batong bumagsak. Nagulat ang mga sahabi. At tinitignan nila ang Rasulullah. Na parang nilang tinatanong kung ano po yun niya Rasulullah. Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yan yung bato na hinulog sa impyerno, napakalaking bato na itinapon o hinulog sa impyerno. Hinulog sa impyerno simula noong 70,000 years. Ay ngayon lang dumating sa pinakailalim nito. Subhanallah. Yung daw nalinig nila parang bumagsak sa panahon nila, yun daw yung bato na itinapon o ibinagsak o inulog sa impyerno na napakalaking bato simula nung 70,000 years at ngayon lang dumating sa pinakailalim nito. Gaano? Imagine nyo kung gaano kalalim. 70,000 years hinulog yung malaking bato at ngayon lang bumagsak sa pinakailalim nito. Yung eroplano kapag bumagsak at napakataas, napakabilis, ilang segundo, ito 70,000 years, mga kapatid. Gaano kalalim yung impyerno ng apoy, subhanallah. At paano pa kaya yung tao o nilalang na pinaparusahan sa pinakailalim nito, gaano kainit, gaano kahapdi yung kaparusahan, subhanallah. Kaya sabi niya Allah, bilang paglalarawan, yawma naqulu li jahannam, halim talati, sa araw na itinatapon yung mga pinaparusahan sa impyerno, sa Jahannam, na impyerno, isa sa pangalan ng impyerno, Naraka, Jahannam, itinatapon yung mga jinn, mga tao. Sasabihin sa impyerno, halim talati, napuno ka na ba o Jahannam? Napuno ka na ba? Anong sasabihin ng impyerno? Hal min mazid. Hal min mazid. Watakulu hal min mazid. Mayroon pa bang karagdagan? Subhanallah. Malawak pa. Dagdagan niyo pa. O Panginoon. So ganun daw. Subhanallah. Gaano kalawak, gaano kalalim ang impyerno. Subhanallah. Katakutan natin ang kaparusahan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng paggawa ng mga mabubuting gawa at pag-iwas
pag-iwas sa mga ipinagbawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Naway nakapagbigay sa atin ng kunting paalala itong tinalakay natin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani bima fihi min al-ayati wad dhikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa anzirhum yawmal hasra idh qudiya al-amr. O Muhammad, magbigay ka ng babala. Magbigay ka ng paalaala sa mga tao hinggil sa araw ng paghukom na ito yung araw ng paglulumo, pagdadalamhati, pagsisisi. Kapag nahatulan na yung mga taong mananahanan sa impyerno, ay dito na nila malalasap yung higit na pagsisisi, pagdadalamhati. Subalit pagsisisi na wala ng kapakinabangan. Subhanallah. Ano nga ba yung dakilang pagdadalamhati? Dakilang pagsisisi. Inilarawan din sa atin ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yung sobra at higit na pagdadalamhati bilang paglalarawan sa mga tagpo sa araw ng paghukom. Upang mapaghandaan natin, ikumpara natin kung saan tayo. Kasi sa kabilang buhay, mga kapatid, dalawang kalagayan lamang, dalawang grupo lamang, Jannah o Nar. Sa paraiso ka o di kaya sa impyerno, iyadang billah. Naway tayong lahat papasukin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa paraiso. Amin, amin. Sabi ng Rasulullah, nilarawan niya yung dakilang pagsisisi at pagdadalamhati. Sabi ng Rasulullah, kapag nahatulan na yung mga mananahanan sa paraiso, nakapasok na sila sa paraiso, at habang buhay silang magsasaya sa paraiso. Lahat biyaya, gantimpala bilang gantimpala sa mga mabubuti nilang nagawa dito sa mundo. At kapag yung mga tao, mga nilalang, jin man o mga tao, ay nahatulan ng panghabang buhay sa impyerno, at sila ay higit na magsisisi, iiyak, sasabihin o di kaya darating yuja'u bil maut. Sa oras na ito, pangyarihin ni Allah subhanahu wa ta'ala na ang kamatayan ay mag-aanyong parang isang kambing, at ilalagay sa pagitan ng paraiso at pagitan ng impyerno. May isa, anghel na mananawagan, ya ahlal jannah, o mga tao, o mga nananahanan sa paraiso, at ta'rifuna hadha, kilala nyo ba ito? At pangyayarihin ni Allah na makikilala nila, at sasabihin nila na, opo, yan po yung kamatayan. At saka tatawagin yung mga pinaparusahan sa impyerno, ya ahlan nar, o kayong mga tao sa impyerno, kilala nyo ba itong kambing na ito? At pangyarihin ni Allah na makikilala nila. Sasabihin nila, yan po ang kamatayan. Pagkaraan iutos ni Allah subhanahu wa ta'ala, na katayin ang kambing na ito. Pagkaraan, kapag nakatay ang kambing na ito, ay isisigaw ng nagtagasigaw na ya ahlal jannah khuludun fala maut. Subhanallah. O mga tao sa paraiso, kayo ay mananaanan sa paraiso ng habang buhay. Subhanallah. Kayo ay magsasaya, mananahanan sa paraiso
at sa inyo ang lahat ng mga biyaya na napapalo sa paraiso at wala ng kamatayan habang buhay. Ang pagsasaya pananatili niyo sa paraiso. At isisigaw din sa mga tao sa impyerno, ya ahlan nar, khuludun fala maut. Subhanallah. O mga tao sa impyerno, kayo ay paparusahan dito sa Jahannam ng habang buhay at wala ng kamatayan. Pagkarabinasa ng Rasulullah yung aya na ito, wa anzirhum yawmal hasra. Magbigay ka ng babala sa kanila hinggil sa araw ng pagdadalamhati, pagsisisi. At pinagtuloy ng Rasulullah, fayazdadu ahlul jannah farhan. Madadagdagan ng kasiyahan ang mga tao sa paraiso. Kapag nahatulan na wala na silang kamatayan, mananahanan na sila ng habang buhay sa paraiso, mashallah, ay madadagdagan sila ng higit na kasiyahan, kaligayahan. At wayazdad ahlun nari huznan ila huznihim. Madadagdagan ng pagdadalamhati, pagsisisi ang mga tao sa impyerno dahil natiyak nila na subhanallah, habang buhay silang sinusunog at panggatong sa impyernong apoy. At higit silang iiyak, pagsisisi, pagdadalamhati. At sabi ng Rasulullah, kung mayroong isa lamang na mamamatay dahil sa pagdadalamhati, pag-iyak at pagsisisi, ay mamamatay na ang mga tao sa impyerno dahil sa sobrang pagsisisi at pagdadalamhati. Kung mayroon man na mamamatay sa pagsisisi, ay tiyak na sigurado yung mga mararamdaman ng mga tao sa impyernong pagdadalamhati, higit sila na sila ang makakaranas ng kamatayan. Pero subhanallah, ipagkakait sa kanila ni Allah ang kamatayan. Walang kamatayan. Subhanallah. Araw-araw silang pinaparusahan, sinusunog sa impyernong apoy. Billah. Naway, ipagkahabagan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala, na patnubayan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa relihiyong Islam, at patatagin nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa relihiyong Islam, at patawarin nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga kasalanan hanggang sa pinakahuling sandali ng ating buhay ay sa kaluguran pa rin ni Allah subhanahu wa ta'ala, at masambit natin ang la ilaha illallah, at ipagkaloob nawa ni Allah subhanahu wa ta'ala na lahat nawa tayo makapasok sa Jannatul Firdaus. Amin ya Rabbi.